Nagbukas ang pelikula sa isang eksena ng isang babaeng nagngangalang Melody na nagski sa isang snowmobile sa gitna ng kagubatan. Nawalan siya ng kontrol at bumagsak na may tumusok na sanga sa kanyang hita. Determinado na iligtas ang kanyang sarili, nakita ni Melody ang isang kalapit na bahay at pumunta siya rito para humingi ng tulong. Si Henry, isang maingat na lalaki na nakatira sa bahay, ay lumapit at maingat na tiningnan ang sitwasyon bago nagpasyang tulungan si Melody. Dinala niya siya sa loob para magpahinga, at makalipas ang ilang oras nakita siyang humahasa ng iba't ibang kagamitan, kabilang ang mga kutsilyo at gunting. Ito ay nagiging maliwanag na si Henry ay nagnanais na tanggalin ang sanga ng kahoy na nakatusok sa hita ni Melody. Ang kwento ay bumalik sa nakaraan, kung saan nakita namin si Henry na nag-ahit ng kanyang balbas. Ito ay nagsiwalat na si Henry ay hindi isang ordinaryong tao, isa siyang contract killer na matagumpay na nakapatay ng 79 na target sa nakaraan. Ang susunod niyang target ay si Kessler, isang mayamang negosyante na may maraming kumpanya. Masusing binabantayan ni Henry si Kessler, naghihintay ng tamang sandali para tapusin ang target. Sa wakas nang pumasok si Kessler sa isang mainit na silid, sinamantala ni Henry ang pagkakataon at pinatay siya nang walang nakakapansin, salamat sa napakasarado na silid. Nang matapos ang kanyang misyon, kalmadong umalis si Henry sa silid na iyon at nagtungo sa isang locker room. Nagiging malinaw na narito siya upang kolektahin ang pera bilang bayad sa kanyang nakamamatay na trabaho. Kinabukasan, isang linya ng mga nagdadalamati ang patungo sa lokal na sementeryo, habang naghahanda silang ilibing si Kessler. Dalawang detective, si Kappa at ang kanyang nakatatandang partner na si Davis, ay itinalaga upang imbestigahan ang pagkamatay ni Kessler. Pinag-uusapan nila kung paano tila isang napakahusay na tao ang nagsagawa ng pagpatay, na walang naiwan na mga bakas maliban sa wristwatch ni Kessler. Ang mga bala na ginamit sa krimen ay mga espesyal na bala ng polymer na naghiwa-hiwalay pagkatapos ng pagpapaputok. Nang maglaon sa araw na iyon, nakipag-ugnayan ang mga detective na sina Kappa at Davis sa pinagkakatiwalaang kasama ni Kessler, na si Brigler. Tinanong ni Detective Kappa kung may mga kaaway o katunggali si Kessler na maaaring gusto siyang patayin. Ipinaliwanag ni Brigler na si Kessler, isang matagumpay na negosyante na may maraming malalaking kumpanya, ay maraming karibal sa negosyo na maaaring pumatay sa kanya. Binanggit din ni Brigler na si Kessler ay may isang anak na lalaki na nagngangalang Charlie, ang kanyang nag-iisang anak. Kung may mangyayari kay Charlie, ang lahat ng kumpanya ni Kessler ay ibebenta ng hiwalay, o kung ano mismo ang gusto ng karibal sa negosyo ni Kessler. Nang marinig ito, nagtanong si Detective Kappa tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ni Charlie. Ipinaliwanag ni Brigler na itinago niya si Charlie sa isang ligtas na lugar dahil nag-aalala siya na baka siya ang susunod na target. Matapos makuha ang impormasyong ito, pinahintulutan ni Detective Kappa si Brigler na umalis. Ang eksena ay lumipat kay Melody, na nakatira sa isang apartment. Tahimik niyang inaayos ang mga gamit niya. Si Melody pala ay nasa ilalim ng pagbabantay ng isang bodyguard na nagngangalang Malcolm. Sa madaling araw, naramdaman ni Malcolm na may mali kaya pumasok siya sa silid ni Melody. Sa kanyang pagtataka, nakatakas si Melody sa apartment. Makalipas ang ilang oras, nasa taxi stand si Melody, sinasabi niya sa driver kung saan siya dadalhin. Nakarating siya sa isang lugar kung saan pwede magrente ng snowmobile malapit sa Pasipiko at ipinaliwanag na gusto niyang magtungo sa direksyon na iyon, na umarkila ng snowmobile para sa paglalakbay. Sa una ay nag-aalangan ang may-ari dahil sa mahabang biyahe, ngunit pumayag ang may-ari na rentahan ang kanyang snowmobile matapos mag-alok ng malaking halaga si Melody. Matapos ang mahabang paglalakbay, huminto si Melody para maggasolina. Lumapit sa kanya ang isang binata, nag-aalok ng matutuluyan dahil walang matutuluyan sa susunod na bahagi ng kanyang paglalakbay. Hindi sumagot si Melody at pagkatapos maggasolina, nagpatuloy siya sa paglalakbay. Kinabukasan, ipinakita sa eksena ang isang bahay sa loob ng Pacific Forest kung saan naroon ang tahanan ni Henry at abala siya sa pag-assemble ng mga armas. Makalipas ang ilang sandali matapos magulantang si Henry sa mga sigaw ni Melody, ang parehong eksenang nakita namin sa simula ng pelikula, ginagamot niya si Melody at maingat na tinanggal ang sanga ng puno na nakatusok sa kanyang hita. Sa kabila ng matinding sakit, sinabihan siya ni Henry na tiisin ito. Samantala, sinasaliksik ng mga detective na sina Kappa at Davis ang mga polymer na bala na idinisenyo upang maghiwa-hiwalay at walang may iwan na ebidensya.
Iniisip ni Detective Kappa na ang taong pumatay kay Kessler ay malamang na isang dating miyembro ng militar o isang sinanay na contract killer. Nang maglaon, inutusan ni Detective Kappa ang isa sa mga miyembro ng kanyang koponan na i-trace ang numero ng telepono ni Brigler. Kailangan nilang imbestigahan ang sino mang malapit kay Kessler, kabilang si Brigler, na pinagkakatiwalaang kasama ni Kessler. Kasabay nito, nakatanggap si Davis ng balita na ililipat siya sa ibang departamento ayon sa kahilingan ng kanilang superior, ibig sabihin ay hindi niya maipagpatuloy ang paglutas sa kaso ng pagpatay kay Kessler. Si Detective Kappa ay lumitaw na malungkot ngunit suportado pa rin niya ang kanyang kasamahan, na hiniling sa kanya na gawin pa rin ang pinakamahusay. Pagbalik kay Melody, siya ay nagulat nang si Henry ay nagdala ng isang deer sa bahay. Ipinaliwanag ni Henry na kailangan niyang protektahan ang deer mula sa mga lobong nakatago sa labas na handang umatake. Nagulat dito si Melody, dahil hindi niya inaasahan na ganoon kabait si Henry. Nagpasalamat siya sa pag-aalaga sa kanya at paggamot sa kanyang mga sugat. Nagtataka kung bakit siya naroroon sa lugar na ito. Nalaman ni Henry na si Melody ay nasa isang pakikipagsapalaran pagkatapos na manatili sa kanyang apartment ng mahabang panahon. Pagkatapos ay hiniling ni Henry sa kanya na magsimulang magsanay sa paglalakad dahil gusto niya ang isang mapayapang buhay na walang anumang pagkagambala, kabilang si Melody. Kinaumagahan, pumunta si Henry sa lugar kung saan nahulog si Melody noong nakaraang araw. Habang sinusuri ang lugar, bahagyang natarante siya dahil walang nakikitang mga hadlang na maaaring maging sanhi ng kanyang pagkahulog. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagulat siya sa presensya ng isang lobo na inaamoy ang halimuyak ng dugo ni Melody. Dahan-dahan na inilabas ni Henry ang kanyang baril, na nakakagulat na ikinatakot ng lobo at napaatras ito. Samantala, sa loob ng bahay, nakaramdam ng uhaw si Melody, sinubukan niyang abutin ang maiinom sa mesa ngunit tuluyang bumagsak dahil sa hindi pa rin gumagaling ang kanyang sugat. Pagkabalik ni Henry at nakita niya si Melody na sumisigaw pa rin sa sakit, lumalabas na may putol na kahoy pa rin pala na nakatusok sa tiyan nito. Nagpa siya si Henry na maingat na alisin ang sanga ng kahoy. Pagkatapos ay binigyan niya si Melody ng tubig na maiinom at isang piraso ng bulak para kagatin upang tulungan itong matiis ang sakit. Masigasig na sinuri ni Detective Kappa ang mga file na nauugnay sa lahat ng mga tawag sa telepono na ginawa ni Brigler. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, sa wakas ay napansin ni Detective Kappa na si Brigler ay nagkaroon ng maikling 5 segundo na tawag sa telepono sa isang taong nagngangalang Malcolm. Nagtaas ito ng mga hinala ni Detective Kappa at napukaw ang kanyang pagkamausi sa kung sino talaga si Malcolm. Samantala, naabot ni Malcolm ang lokasyon ng pagrente ng snowmobile sa paghahanap kay Melody. Ipinakita ni Malcolm ang larawan ni Melody sa may-ari ng snowmobile at tinanong kung nakita niya ito. Sa una, nanatiling tahimik ang may-ari ng snowmobile, ngunit pagkatapos mag-alok ng pera si Malcolm, sa kalaunan ay isiniwalat niya na ang babae ay patungo sa Pacific. Ang may-ari ng snowmobile ay naglagay ng mga GPS device sa lahat ng snowmobile na pinarentahan niya, ngunit sa kasamaang palad, ang GPS sa snowmobile ni Melody ay tila hindi na gumagana. Nang marinig ito, agad na umarkila si Malcolm ng snowmobile at umalis para hanapin si Melody. Samantala, si Melody, na unti-unting gumagaling mula sa kanyang mga sugat, ay nagtataka sa nag-iisang buhay ni Henry sa kagubatan. Tinanong niya kung bakit pinili niyang mamuhay ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Henry na napagod siya sa abalang buhay ng lungsod at mas gusto niya ang katahimikan ng liblib na kagubatan upang tamasahin ang isang mapayapang buhay. Habang nag-uusap sila, ibinahagi ni Melody ang higit patungkol sa kanyang sarili, umaasa na magkaroon ng mas malapit na koneksyon kay Henry. Samantala, binisita ni Detective Kappa ang dating asawa ni Kessler sa isang ospital. Ang layunin niya ay para makakuha ng impormasyon tungkol kay Kessler at sa mga malalapit sa kanya. Sa kasamaang palad, ang dating asawa ni Kessler, na matagal nang hiwalay sa kanya, ay hindi makapagbigay ng maraming impormasyon dahil sa kanyang pakikipaglaban sa sakit sa pag-iisip. Bago umalis, ibinigay ni Detective Kappa ang wristwatch ni Kessler, sa pag-aakalang maaaring maibigay niya ito sa kanilang anak na si Charlie. Gayunpaman, nilinaw ng dating asawa ni Kessler na si Charlie sa katunayan, ay isang babae. Ang paghahayag na ito ay nakakagulat kay Detective Kappa, dahil dati niyang inakala na si Charlie ay isang lalaki. Nang gabing iyon, natagpuan ni Malcolm ang kanyang sarili na naabutan ng bagyo ng nyebe at nakahanap ng kanlungan sa isang bar patungo sa Pacific. Umorder siya ng inumin para magpainit sa sobrang lamig sa labas.
Samantala, ginagamot ni Henry ang sugatan na kamay ni Melody, ito ay nasugatan dahil sa kanyang pagkahulog noong nakaraang araw. Si Melody, na interesado sa husay ni Henry sa paggamot ng mga pinsala, ay nagtanong kung bakit tila sanay siya. Ipinaliwanag ni Henry na ang pamumuhay ng mag-isa sa kagubatan ay nagdulot sa kanya ng pagtitiwala sa sarili at magkakaroon ng kakayahan sa iba't ibang gawain. Nang sumunod na araw, habang nasa labas si Henry, dahan-dahan na kumilos si Melody na may dalang baril, na inihayag ang kanyang tunay na intensyon para sa paghihiganti. Nagsanay siya ng martial arts at marksmanship para patayin si Henry. Hinarap ni Melody si Henry habang siya ay nanghuhuli ng isda sa tabi ng ilog at walang pag-aalinlangan siyang binaril sa ulo. Gayunpaman, ito ay naging isang bitag dahil inasahan na ni Henry ang kanyang mga aksyon. Hindi nagtagal, si Henry ay nagpatuloy sa pagtatanong kay Melody, determinadong malaman ang kanyang pagkakakilanlan at ang dahilan sa likod ng kanyang pagnanais na patayin siya. Sa una, si Melody ay nananatiling tahimik, ngunit hindi nakayanin ang pagdurusa. Sa kalaunan ay ipinagtapat niya na siya ang biolohikal na anak na babae ni Kessler na naghahanap ng paghihiganti laban kay Henry. Nagulat si Henry sa paghahayag na ito dahil naniniwala siyang ang biolohikal na anak ni Kessler ay isang batang lalaki na nagngangalang Charlie. Sa totoo lang, si Charlie ay si Melody, at ang utak sa lahat ng ito ay si Brigler, ang pinagkakatiwalaang kasama ni Kessler na nag-utos kay Melody na isagawa ang planong ito. Sa huli, dahil sa pakikiramay, pumayag si Henry na palayain si Melody. Makalipas ang ilang oras sa panahon ng snowstorm, si Melody ay lihim na nakipagsapalaran sa labas upang i-activate ang isang GPS transmitter na itinago niya sa ilalim ng snowmobile. Gayunpaman, hindi na pinaganya ni Henry ang transmitter, kaya napilitan si Melody na bumalik sa loob ng bahay. Ibinunyag ni Henry na siya ay binayaran hindi lamang upang patayin ang anak ni Kessler, ngunit naniniwala din siya na ang anak ni Kessler ay isang lalaki. Higit pa rito, ayon sa kanyang kliyente, parehong si Kessler at Charlie ay mayaman na kriminal, kaya naman tinanggap ni Henry ang kontrata. Naintrigue sa paghahayag na ito, tinanong ni Melody kung sino talaga ang kumuha kay Henry para sa trabahong ito. Inihayag ni Henry na si Brigler ang nag-utos sa kanya, at mayroon pa rin siyang numero sa telepono ni Brigler. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Melody na ang kanyang ama na si Kessler ay may matinding pagnanais para sa isang lalaking anak, kaya naman madalas siyang tinatawag ng kanyang pamilya bilang si Charlie. Sa kabilang banda, sinubukan ni Detective Kappa na makipag-ugnayan kay Brigler, ngunit hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Nagsimulang maghinala si Detective Kappa na maaaring si Brigler ang utak sa likod ng lahat na may planong agawin ang lahat ng kayamanan ni Kessler. Kinaumagahan, natigil pa rin si Malcolm sa bar dahil sa patuloy na snowstorm. Nakatanggap siya ng mensaheng may mapa mula sa hindi kilalang numero ng telepono. Nang buksan niya ang mensahe, napagtanto niyang si Detective Kappa ang sumusubok na ihak ang kanyang telepono. Nagtagumpay si Detective Kappa sa paghahanap sa kinaroroonan ni Malcolm at mabilis na nakipag-ugnayan sa kanyang kasamahan na nagkataon na nagtatrabaho sa malapit. Humingi siya ng tulong sa kanyang kasamahan sa paghahanap kay Malcolm. Hindi nagtagal, ipinagpatuloy ni Malcolm ang kanyang paglalakbay. Pagsapit ng gabi, ang bahay ni Henry ay nagkakagulo dahil sa kamakailang snowstorm. Biglang nabasag ang katahimikan ng mga putok ng baril na pinaputok ni Malcolm. Nagiging malinaw na si Malcolm ay hindi dumating upang iligtas si Melody, ngunit upang alisin siya at si Henry kasunod ng mga utos ni Brigler. Gayunpaman, ang kaginhawaan ni Malcolm ay panandalian habang sinimulan siyang habulin ni Henry, at natapos ang paghaharap sa paggamit ni Henry ng kutsilyo upang patayin si Malcolm. Kinaumagahan, dumating sina Detective Kappa at David, nakita ang snowmobile ni Melody sa gilid ng daan. Samantala, si Melody, nang makita si Henry na may hawak na kutsilyo, ay natakot sa paniniwalang may balak siyang saktan siya. Sa katotohanan, pinalayas lang ni Henry ang isang lobo. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, sinaktan ni Melody si Henry at mabilis siyang nakatakas. Si Henry, sa galit, ay nagpaputok ng babala na nakakuha ng atensyon ni na Detective Kappa at Davis. Hindi nagtagal, naabutan ni Henry si Melody, ngunit hindi niya sinusubukang saktan siya, pinoprotektahan niya siya mula sa isang lobo. Sa kasamaang palad, nagkamali sina Detective Kappa at Davis sa sitwasyon at binaril si Henry, na iniisip na papatayin ni Henry si Melody. Nang magsimulang dumating ang mga pulis, pumasok si Melody sa bahay upang kunin ang isang bagay.
Mukhang malungkot siya, na iniisip ang lahat ng kabutihang ipinakita sa kanya ni Henry. Sa kalaunan, lumabas si Melody at ibinigay sa pulisya ang numero ng telepono ni Brigler, na nakuha niya kay Henry. Sa huli, si Melody ang naging nag-iisang tagapagmana ng yaman ng kanyang ama na si Kessler. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.